Sumulat ako sa inyong programa para mabigyan ninyo ako ng payo. Kasalukuyan kasi akong nasa gitna ng pakikipaglaban. Kaso, ang sama, mga kadugo ko, ang kalaban ko. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isay. Nang mamatay ang mama ko ay masasabi kong naging kalbaryo na ang buhay ko. Ang aking ama kasi ay lantaran ng pagiging favoritism sa aking kakambal na si Luz. Para sa kanya siya lang ang maganda, matalino at siya lang ang aasenso sa buhay. Samantalang ako ni minsan papadudot ay hindi ako nakatikim ng papuri mula sa papa ko. Kaya tuloy nabuhay ako ng may galit at inggit sa aking dibdib. Katulad na lamang isang gabi habang naghahapunan ng buong pamilya. Ang topic ay ang pagkakapromote ni Luz sa trabaho bilang general manager ng isang publishing house. Bukod pa roon ay maraming mga kumpanyang gustong ipirate si Luz dahil sa kanyang magandang college records and experience. Sa madaling salita ay pinag-agawan si Luz ng mga magagandang kumpanya. Isay, hindi ka ba naiinggit sa kapatid mo? Tingnan mo, matalino na, maganda pa. Pinag-aagawa ng mga kumpanya. Bakit ikaw hindi? Tila may halong pangiinsultong wika ni Papa sa akin. Hindi lamang ako kumibo noon dahil ayaw kong magsimula ng away ng dahil lamang doon. Nagpasensya pa rin ako, Papa Dudut. Samantala'y nagpatuloy si Luz sa pagiging bida-bida. Basta pa, kahit na anong trabaho ipapasukin ko basta reasonable ang sweldo para naman madagdagan pa ang perang panggastos natin. At saka para matupad na rin yung mga pangarap ninyong negosyo. Nako, salamat anak. Napakaswerte ko at ikaw ang naging anak ko. Tuwang-tuwa at proud na proud si Papa nang sabihin niya yon. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa sobrang bored. Pagkatapos ay pinagpatuloy ko na lamang ang paghahapunan. Ikaw Isay, ano nang balita sa iyo? Seryoso at tila nanunuring tanong ni Papa sa akin. Kailan ka ba makakahanap ng trabaho? Ilang buwan ka nang tambay dito? Paninita pa niya sa akin. Pasensya na po pa. Hindi po kasi ako sineswerte sa ngayon. Pero wag po kayong mag-alala. Makakatulong din po ako sa inyo. Sinusubukan ko namang maging kalmado ng mga sandaling yon. Hanggang kailan ka maghihintay sa sinasabi mong swerte? Ang tagal ko na naghihintay sa pag-asenso mo. Bakit parang hindi ko nararamdaman yung pagsisikap mong maghanap ng trabaho? Tanong pa ni Papa sa akin. Pa, ginawa ko naman po ang lahat. Giit ko sa kanya. Ang sabihin mo, walang tumatanggap sa iyo kasi puro bagsak ang nasa transcript of records mo. Pangiinsulto niya sa akin. Siyempre pumalag naman ako. Wala naman pong ganyanan pa. Ngunit hindi nagpapigil si Papa sa panglalait sa akin. Inuuna mo pa kasi ang paglalandi at paglalakwatsa. Kaya anong kinalabasan mo? School kamote. Bakit hindi mo tularan ang kakambal mo? Ayan, bukod sa maganda na may utak pa. Ikaw, maganda ka lang pero walang utak. Wala nang chill si Papa nung mga sandaling yon. Sa puntong yon ay sumabog na ako. Pa, wag niyo naman po akong insultuhin lalo na sa harapan ni Luz. Bakit hindi ba totoo? Hirit pa sa akin ni Papa. Samantala ay pumagitna na rin si Luz sa amin. Inawat niya si Papa sakaling magkainitan at magpa siya itong lapitan ako para pagbuhatan ng kamay. Pero hindi ako nagpatinag kay Papa. Ayun na naman po kayo pa. Nagsisimula na naman kayong ikumpara ko kay Luz. Galit kong sabi sa kanya. Totoo lang naman ang sinasabi ko. Ngayon kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko sa iyo, magsikap ka. Hindi yung puro paglalandi lang yung ginagawa mo. Pag-aakusa niya sa akin. Ngunit sa halip na sagutin pa si Papa, ay nagpa siya na lamang akong magparaya. Pa, bakit ba ganyan ang trato ninyo sa akin? Anak niyo po ba ako? Tanong ko pa sa kanya habang umiiyak. Anak kita Isay, kaso ang problema, hindi ka nagmana ng ugali sa akin.
Puro sakit lang ng ulo ang ibinibigay mo sa akin simula nung pinanganak ka. Malas talaga ako sa iyo, naibulalas ni Papa sa akin. Wala naman akong nagawa kundi ang tanggapin ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya laban sa akin. Papadudot nagpatuloy ang gap sa pagitan namin ng papa ko at ni Luz. Kahit kailan ay hindi ako naging close sa kanila. Nagrebelde din ako at lalo kong inasar pa ang papa ko. Samantala sa kalagitnaan ng pag-iisa ko, ay nakilala ko ang isang lalaki na itago yun na lamang po sa pangalang Lucio. Papadudot kaibigan ko lamang siya, pero alam kong may gusto siya sa akin. At dahil sa gusto ko rin siya, kaya ako na rin ang gumawa ng way para mapasa akin siya. Nung una ay ipinapakilala ko si Lucio bilang boyfriend ko. As expected din naging malamig ang pagtanggap ni Papa. Pero hindi naman siya nagpakita ng disgusto sa aking boyfriend. Nasar pa nga ako noon kay Papa nang sabihin niya sa akin ng harapan na mas bagay sina Lucio at Luz. Siyempre nag-react ako. Pero agad na namagitan si Lucio at inaya na niya akong mag-bar muna kami para magpalipas ng sama ng loob ko. Teka, napapansin ko marami ka nang nainom ha? Mukhang lasing ka na. Saway sa akin ni Lucio na noon ay nakakainom na rin. Hindi pa ako lasing, Lucio. At saka ikaw rin naman, marami ka na rin naiinom. Sabi ko pa sa kanya. Paano hindi ako iinom? Pinakilala mo ako sa papa mo bilang boyfriend mo. Kahit na hindi naman. Seryoso naman akong napatingin sa aking kaibigan. Bakit ayaw mo ba akong maging girlfriend in the future? Tanong ko sa kanya. Napahagikik naman si Lucio. Ayaw ko sa girlfriend ng silosa. Silosa ka kaya sorry ka na lang. Pangasar pa niya sa akin. Teka, sinong may sabi sa'yo na silosa ako? Kompronta ko naman sa kanya. Sus naman, hindi pa nga kita girlfriend bantay sarado ka na sa akin. Sa bahay man hanggang trabaho ko. Hay nako. For your info, hindi ako silosa. Paglilinaw ko pa sa kanya. Pero possessive, oo. Sabi ni Lucio sa akin habang natatawa. Natawa na lang din ako sa kanyang biro at nagpasya na rin akong tumigil na sa pag-inom. Hindi ako gusto ng papa mo para sa iyo. Malungkot na sabi ni Lucio sa akin. Obvious naman na ayaw niya sa akin. Hindi nga niya ako masyadong kinakausap. Ni hindi nga siya ngumingiti sa akin. Tapos nagdadabog pa siya. Hindi ka close sa papa mo? Tama ba? Tumango ako noon bilang sagot sa kanya. Hindi niya kasi ako paborito. Tingin niya sa akin black sheep. Pakawala. Para sa kanya, isa lang akong talunan. Para sa kanya, yung kakambal ko lang ang magaling. Kwento ko sa aking kaibigan. Speaking of kakambal, yun pala si Luz. Maganda rin pala siya katulad mo. Puri ni Lucio sa aking mortal na karibal. Maganda nga mayabang naman, hirit ko. Parang hindi naman, tila pagtutol ni Lucio sa aking sinabi. Napatingin naman ako sa aking kaibigan. Huwag mo sabihin sa akin na pati ikaw ay magpapahuli sa kamandag ng kakambal ko. Kompronta ko. Hindi no, alam mo namang nasa iyo lang ang puso ko. Wika ni Lucio sabay tawa. Umamin ka nga. May gusto ka ba sa akin? Bakit ikaw may gusto ka rin ba sa akin? Balik ko naman sa kanya. Hindi agad nakasagot si Lucio at para ba siyang nagulat sa tanong ko. Alam mo ba, gusto kitang maging boyfriend. Pag-amin ko sa kanya. Talaga seryoso ka? Nagulat at hindi makapaniwala si Lucio ng mga sandaling yon. Oo, sa tingin ko naman ay papasa ako bilang girlfriend mo. Maganda naman ako, sexy. Saan ka pa? Pagmamalaki ko sa kanya. Believe talaga ako sa marketing strategy mo. Natatawang sabi ni Lucio. Akala niya siguro ay hindi ako seryoso. Pero magtapat ka nga sa akin. Gusto mo ako, no? Seryosong tanong ko sa kanya. Mukha namang nakahalata si Lucio kaya sumeryoso na siya. Sige, aamin na po ako. Oo, gusto kita, mahal kita. Pagtatapat niya sa akin. Napangiti naman ako nang marinig ko sa kanya ang gusto kong marinig. Sabi ko na nga ba, ang galing talaga ng woman's intuition ko.
Obvious naman kasi, manhid lang yung hindi makakaramdam nun, ang sabi ni Lucio sa akin. So ano, kailan mo ako liligawan? Tanong ko sa kanya. Oo, gusto kita pero paano ko makakasiguro na wife material ka? Seryosong tanong niya sa akin. Kung wife material ang hinahanap mo, aamin ako. Hindi ako wife material. Pagtatapat ko sa kanya. But come on, kahit na hindi ako wife material, pwede pa rin maging tayo. Kaya pa rin nating maging masaya. Huwag kang matakot na sumugal na mahalin ako. Kasi kung palagi kang matatakot na sumugal, hindi mo mai-enjoy ang buhay mo. Mabubuhay ka sigurado sa panghihinayang. Lucio, huwag kang matakot sumugal sa akin. Huwag kang mag-alala, pinapangako ko naman sa'yo na papanalunin kita sa sugal. Yun ang pangako ko sa kanya. Sige, isusugal ko ang aking puso sa'yo. Wika ni Lucio sa akin. At yun na nga papadudot, naging boyfriend ko na si Lucio. Nilabag ko ang kasagutan noon ng papa ko na hiwalayan si Lucio bilang bahagi ng pagrebelde ko. Pinagpatuloy namin ang pagmamahala noon kahit na palihim hanggang sa mabuntis niya ako. Lucio, may malaki tayong problema. Buntis ako, pag-amin ko sa kanya. Ano? Sigurado ka? Kailan mo pa nalaman? Gulat na wika ni Lucio sa akin. Kanino ko lang nalaman na buntis ako, Lucio. Kaya pala masama ang pakiramdam ko nitong mga nagdaang linggo at saka kaya pala ako delayed. Lucio, ano lang gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Di pananagutan kita. Pakakasalan kita. Sagot sa akin ng aking boyfriend. Nataranta naman ako nang marinig ko ang salitang kasal. Hindi pa ako handang magpatali sa iyo. Pag-amin ko naman sa kanya. Anong gusto mo? Hindi kita pakakasalan tapos magiging bastardo ang anak natin. Hindi, Isay. Hindi ko masisikmura na maging bastardo ang anak natin. Ayaw ko. Please, Isay, pakasalan mo ko. Pag-aaya niya sa akin, Papa Dudut. Lucio, sinasabi ko na sa iyo, di ba? Hindi ako wife material. Paalala ko sa kanya. At saka ayaw kong magpadalos-dalos ng desisyon. Ibang usapan na kasi ang pagpapakasal. Paliwanag ko pa sa kanya. Paano na ang papa mo? Sigurado ko na ipapakasal din nila tayo. Isay, hindi sa amin na madali kita pero pag-isipan mo na ngayon kung gusto mo akong pakasalan. Bastang masasabi ko lang sa iyo, nakakasiguro ka sa akin na anytime handa kitang pakasalan. Paniniguro naman niya sa akin. Lucio, baka napipilitan ka lang. Umiling si Lucio bilang sagot sa aking tanong. Isay, hindi ako napipilitan. Sa totoo lang ay gusto ko pa ngang may kasal tayong dalawa. Isay, ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. At sigurado ako dun. Isay, nangangako ako sa iyo na magiging mabuting asawa ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kita ng magandang buhay. Sisiguraduhin ko sa iyo na hinding-hindi ka magsisisi na ako ang pinili mong mapangasawa. Aniya. Sige, pangahawakan ko yung pangako mo. Wala akong maimik kundi yun na lamang, Papa Dudut. Samantala nang umuwi ako sa bahay ay sinalubong ako noon ng galit ng aking ama. Kung ano-anong masasakit na salitang binitawan niya sa akin hanggang sa mauwi sa pagkukumpara niya sa aking kakambal, Papa Dudut. Ikaw, Isay, kahit kailan talaga, sakit ka ng ulo sa akin. Alam mo, pinagsisisihan kong naging anak pa kita. Ang bobo-bobo mo. Imbis na utang ang pinapairal mo ay puro kalandian lang. Ngayon, buntis ka. Ano nang gagawin mo, ha? Sigurado ako na kawawang magiging anak mo kasi alam kong hindi ka magiging mabuting ina. Sabi pa sa akin ng aking ama. Sa puntong yon ay napiko na ako. Tama na. Tama na ang panguhusgan ninyo sa akin. Siguro nga'y anak nyo lang ako. Siguro nga, hindi ako katulad ni Luz. Pero wala pa rin kayong karapatan na husgahan ang pagkatao ko. Wala kayong karapatan na tawagin akong bobo na ibulalas ko. Ngunit hindi tumigil si Papa sa panlalait sa akin. Walang-wala ka sa kalingkingan ng kapatid mo. Si Luz, tingnan mo. Asenso na siya. Ikaw, wala kang narating. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Tapos heto ka ngayon,
idadamay mo pang magiging anak mo sa kahihiyan mo? Sabi pa niya sa akin. Papa Dudut, dahil sa galit ay pinalayas ako ng papa ko at itinakwil. Wala akong nagawa noon kundi ang sumama na lamang kay Lucio. Pero masaya na rin ako at nangyari yon dahil natahimik noon ang buhay ko. Nagpakasal kami ni Lucio. Pagkatapos ay nakapagtrabaho si Lucio pero kontrakto lang. Oo, naging mahirap ang buhay namin pero ayos lang. Ang mahalaga ay magkasama kaming dalawa ng asawa ko sa hirap man o sa ginhawa. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nailuwal ko ang aking anak, isang sanggol na babaeng pinangalanan kong Yelena. Samantala, nang matapos ang panganganak ko ay tinulungan ko si Lucio na magtrabaho para maitaguyod ang pamilya namin. At nang matapos ang kontrata ng asawa ko ay panibagong hirap na naman ang dinanas namin. Pero mahaba ang pasensya ko. Inunawa ko na lamang si Lucio at saka nakikita ko rin naman ang pagsusumikap ng asawa ko para maituguyod kaming mag-ina. Hanggang isang araw. Kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho kanina? Tanong ko sa aking asawa. Wala hindi successful. Pero isay may tutulong sa akin para makahanap ng trabaho. Sabik na wika ni Lucio sa akin. Talaga? Sino? Usisa ko. Yung kakambal mo, si Luz. Nawala ang ngiti ko nang marinig ko ang pangalan ng aking karibal. Ha? Nagkita kayo ni Luz? Oo, nagkasalubong kami sa fast food. Ayun, nagkakwentuhan kami tapos yun nga, nasabi ko sa kanya na naghahanap ako ng trabaho. At sinabi niya sa akin na tutulungan daw niya ako mapasok sa trabaho. Kwento niya sa akin. Saan naman yan? Sa opisina nila? Usisa ko pa. Oo, naghahanap daw ng messenger yung company nila. Isa, hindi biro yung company na pinapasukan ng kapatid mo. Multinational company yun. Wika ng asawa ko na hindi matanggal ang kasabikan sa naghihintay na brighter future sa kanya. Ayoko magkaroon ng utang na loob kay Luz. Seryoso ang sabi ko kay Lucio. Isay, ito na yung pagkakataon ko. Ilang buwan na akong hirap na hirap sa paghahanap ng trabaho. Grasya na ito. Ayaw ko nang palampasin pa yon. Pakiusap niya sa akin na suportahan ko siya sa kanyang desisyon. Napabuntong hininga na lamang ako. Sige, bahala ka. Sabi ko pa sa aking asawa. Para din naman sa atin to, Isay. At saka hindi naman ako mapapahama kay Luz. Kapatid mo yon, ang papa mo lang naman ang kontrabida sa buhay natin, hindi ba? Ang sabi ni Lucio habang sinisikap niyang mapanatag ang aking kalooban. Sana maunawaan at suportahan mo ko, Isay. Agad naman akong nagsalita. Siyempre, susuportahan kita. Asawa kita Lucio, basta galingan mo ha. Magtiwala ka sa sarili mo. Aasenso rin tayo. Pampalakas ng loob ko sa kanya. Papa Dudut, akala ko ay magiging masaya na ang buhay namin pagkaraang mapasok ng trabaho si Lucio sa tulong ng kapatid ko na si Luz. Pero nagkamali ako dahil namatay noon sa sakit ang aking anak at sinisiyon sa akin ang asawa ko. Simula noon ay naging malamig na siya sa akin. Hanggang sa isang araw ay napagpasyahan kong mag-move on at maghanap ng panibagong trabaho. At natanggap naman ako bilang receptionist sa building kung saan ay nakabase ang opisina nila Luz at Lucio. Walang tiwala kasi ako sa aking kapatid. Bukod sa nakakaramdam ako ng masamang kutob sa kakaibang closeness ng kapatid ko at ng asawa ko. Nang malaman yun ni Lucio ay nagalit siya sa akin. Tanong pa niya sa akin ay bakit ko raw siya sinusundan. Ang sabi ko naman ay walang masama kung magtrabaho din ako sa kumpanya nila. Samantala ay hindi rin masaya si Luz nang mabalitaan niyang doon na rin ako nagtatrabaho. Ngunit isang araw, may nag-inform sa akin na nakitang magkasamang tumungo sina Luz at Lucio sa emergency fire exit. Siyempre agad kong pinuntahan ang lugar na yon. At doon ko nasaksihan ang pagtatraidor sa akin ni Luz at Lucio. Nahuli ko silang naghahalikan at nagyayarian. Hindi ako makapaniwala noon, Papa Dudut, kasi sa dinami-raming lugar na pwedeng paglabasan ang init ng katawan ay doon pa talaga sa opisina. Papa Dudut, sobra talaga akong nagimbal sa aking mga nakita.
Sabi ko na nga ba inaahas ninyo akong dalawa. Mga hayop kayo. Hysterical na sigaw ko sa kanila. Isay, magpapaliwanag ako. Wika ni Lucio sa akin. Pero hindi ko pinakinggan noon ang kanyang alibay. Ang kapal na mukha ninyong dalawa? Talagang dito pa kayo naglampungan. Mga wala kayong kahihiyan. Pagpapatuloy ko. Isay, please. Huwag ka na mag-skandalo dito. Saway sa akin ng aking asawa. Samantala'y bumaling naman na ako sa aking kakambal. At ikaw, Luz, sa dinami-rami ng pwedeng landiin ay asawa ko pang nilandi mo. Akmang lulusubing ko na si Luz para sa bunutan ngunit agad akong napigilan ni Lucio. Isay, nagmamahalang kami ng asawa mo. Sabi pa niya sa akin. Para bang pinagmamalaki niya sa akin na kaya niyang agawin ang lahat sa akin pati na ang asawa ko. Hayop ka? Wala kang kahihiyan. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba disente ka? Bakit pumapatol ka sa may asawa? Luz, ang lakas ng loob mong maging kabit ng asawa ko. Halos isumpa ko noon ng aking kakambal. Ngunit sa halip na mag-sorry ay lalong nagmatigas pa si Luz sa akin. Isay, sa tuwing sinasabi mo yung salitang kabit, hindi mo ba naiisip na kaya siguro nangangabit ang asawa mo? Kasi pabaya ka. Kasi hindi siya masaya sa'yo. Lumalabas patuloy na kasalanan ko pang lahat kaya nangabit ang asawa ko. Siguro nga hindi siya naging masaya sa akin. Pero hindi pa rin katwiran yon para agawin mo siya sa akin. Luz, hindi ka ba naaawa sa akin ha? Inagaw mo na sa akin ang lahat. Si Papa inagaw mo siya sa akin. Tapos hindi ka pa nakontento at pati na rin ang asawa ko. Gusto mo ring agawin. Sa puntong yun ay humagulhol na ako sa labis na sama ng loob. Papiliin mo na lang ang asawa mo kung kanino siya sasama. Demand ni Luz sa akin. Naagad ko namang kinontra. Hindi na kailangan kasi kahit sino pa ang pipiliin niya. Ako pa rin ang may karapatan sa asawa ko kasi legal kami. Kasal kaming dalawa at ikaw, isa ka lang hamak na kabit. Kirida, kulasisi, mga agaw, ahas, hudas. Lahat ng kademonyohan nasa iyo na, sabi ko pa sa kanya. Hindi na kita mahal, Isay. Ayaw ko na sa iyo. Hindi na kita kaya pang pakisamahan. Biglang sabi ni Lucio sa akin. Nanlumo naman ako sa aking narinig. Pero bakit? Ano bang kasalanan ko sa iyo? Tanong ko sa aking asawa. Dahil sa iyo, dahil sa kapabayaan mo kaya namatay ang anak natin. Paninisi pa niya sa akin. At kanino ka sasama? Sa kapatid kong ahas? Agad namang sumagot si Lucio sa aking katanungan. Oo, kasi siya ang mahal ko. Kaya simula sa araw na ito hiwalay na tayong dalawa. Wika pa niya sa akin. Papadudot sobrang sakit nang madiskubre ko na si Luz pala ang kaagaw ko sa asawa ko. Hindi ko matanggap yon kaya naghabol ako pero sa huli nagmukha lang akong kawawa. Inapin nila ako at naranasan kong ipagtabuyan nila. At kahit na umiyak pa ako at maglupasay sa harapan nila ay hindi bumalik sa akin ang asawa ko. Pero hindi ako basta-basta susuko at pinaglaban ko pa rin ang alam kong sa akin. Pero isang araw ay nagulat na lamang ako na pabor si Papa sa relasyon nila Lucio at Luz. At siya pang umaasikaso noon ng annulment papers namin ng asawa ko. Kaya kita pinatawag dito, Isay, ay para pirmahan mo to. Pagkatapos ay inabot sa akin ni Papa ang brown envelope at isang panulat. Annulment papers ninyo ni Lucio, sabi naman ni Luz sa akin. Para ano? Para masolo mo ang asawa ko? Hindi ko pipirmahan yan. Pagmamatigas ko. Isay, pirmahan mo na lang yan. Yung annulment papers na yan. Kailangan mong gawin to para sa magiging anak nila. Utos sa akin ni Papa. Nagimbal ako nang malaman kong buntis ang aking kakambal at karibal. Pero paano na ako pa? Tanong ko pa sa kanya. Samantala'y hindi ko naman nakitaan ng simpatya si Papa sa akin. Namatay ng anak ninyo ni Lucio, hindi ba? Samantalang ang kapatid mo. Pero naputo lang sinasabi niya nang magwala ko. Mga hayop kayo.
Ang lakas ng loob ninyong gawin sa akin to? Anong akala ninyo sa akin? Boba? Tanga? Hindi ko pipirmahan yan. Lucho, hindi tayo maghihiwalay. Ako pa rin ang asawa mo. Ako pa rin ang mas may karapatan sa'yo. Galit na sabi ko sa kanya. Kahit kailan Iswael ka talaga. Napatingin ako ng masama sa aking ama. Talagang may audacity pa siyang sabihin ang ganong bagay sa akin. Anong sabi mo, Iswael? Teka pa, bakit nyo ba kinakampihan ang kakambal ko ha? Pa, ako ang inagawan. Ako ang inagrabyado. Bakit ako pa rin ang masama sa paningin ninyo? Kompronta ko sa kanya. Hindi ka na nga mahal ng asawa mo tapos ipagpipilitan mo pa rin ang sarili mo. Katwiran pa niya sa akin. Bakit ba ganito ang trato ninyo sa akin? Bakit ba? Hindi niyo ba ako anak? Kung sa bagay, bakit pa ako magtatanong samantalang obvious naman na si Luz lang naman ang anak ninyo? Wala kayong ibang bukang bibig kundi ang taong yan. Ako siguro baka ampun lang ako. Kaya ganito ang trato ninyo sa akin. Kahit kailan hindi ko naramdaman na minahal ninyo ako. Sige, ako na ang talo. Sabi ko noon sa aking ama bago muling bumaling sa aking kakambal. Ikaw Luz, pinagsisisihan ko na naging kapatid pa kita. Sinusuka kita, tandaan mo yan. Sinusuka rin kita bilang kapatid ko. Ganti sa akin ng kapatid ko. Akala ninyo siguro bobo ako. Pues nagkakamali kayo. Actually, nagpaplano na akong dalhin to sa korte. At ikaw Luz, kasama ka na papa, demanda ko kayo. Kayong tatlo, hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo nabibilanggo. Pagbabanta ko pa sa kanila. Then good luck. Sige, pabilanggo mo kami. Hindi kami natatakot sa iyo. Sabi pa sa akin ni Papa. Alam mo pa, ngayon ko lang na-realize na napaka-demonyo ninyo pala. Konsentidor. Sigaw ko sa kanya. Lumayas ka sa pamamahay ko, layas. Akmang lalapit pa sa akin si Papa pero inambahan ko na siya. Nasusuntukin oras na hinawakan niya ako. Oo, lalayas ako. Ayaw ko na rin naman kayong makasama. Magkampihan kayong lahat. Sige, dyan na kayo. Magsama-sama kayong mga demonyo. Sabi ko pa sa kanilang lahat bago ako umalis sa bahay ni Papa. Papa Dudut, at yun na nga, hindi ko matanggap ang ginawa nila sa akin. Sobra na akong aping-api sa kanila. Gusto kong lumaban pero mag-isa lamang ako. 3 ang kalaban ko. Ano bang gagawin ko, Papa Dudut? Gusto kong ipaglaban ang asawa ko, itutuloy ko pa ba sa korte ang problema ko? Payuhan nyo naman ako. Sana'y mabasa ninyo ang sulat ko at umaasa ako sa tugon mula sa inyong mga tagapakinig at sa inyo Papa Dudut. Maraming salamat. Lubos na gumagalang, Isay. Nakakalungkot na mapakinggan ang iyong kwento na ang numero mong kaaway ay ang sarili mo pang ama at kapatid. Oo, hindi ka perpektong tao. Pero walang karapatan ng sinuman kahit pa ang magulang mo na maliitin ka niya at insultuhin. Nakakagalit kasi kinukonsinti niya ang kanyang paboritong anak kahit pa mali na ang ginagawa nito. Well, hindi naman namin alam ang buong kwento mo at kung bakit gano'n na lamang ang pagtrato sa iyo ng pamilya mo. Pero malinaw na mali ang iyong papa at lalo na sina Luz at Lucho. Sige, ituloy mo ang demanda kung sa tingin mo ay yan ang magpapaluwag sa iyong dibdib. Tama rin na umalis ka na sa kanila dahil hindi ka naman nila itinuring na kapamilya. You deserve a peaceful life. Yes, respect is earned. At sa tingin namin ay you deserve to be respected and beloved. Magbagong buhay ka na Isay at tanggalin mo na sila sa sistema mo at ipagpasa Diyos mo na lamang ang mga taong umapi sa iyo. Huwag pong kakalimutan na hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po ng channel na yan ay makikita rin po sa homepage ng channel na ito. Sana po ay makapag-subscribe na kayo at manood din po kayo ng mga nakakatakot na kwento. Araw-araw po yan, gabi-gabi sa Kaistorya Horror YouTube channel. Likewise, ang aming pong Gianna Vlogs, ang aming pong personal na family vlogs na weekly po naming ina-upload ang aming mga
mga ganap sa buhay. Sana po ay makapag-subscribe din po kayo sa Gianna Vlogs. Malaki ang role na ginagampanan ng mga guro sa mundo. Sila ang humuhulma ng mga future engineer, architect, business owner at kung ano-ano pa. Sila ang tinatawag nating pangalawang magulang. Hindi biro ang maging isang guro dahil hindi lamang isa ang batang kailangan niyang gabayan. May ibang guro na kahit nawala na sila sa school ay pinagpapatuloy pa rin nila ang pagiging pangalawang magulang sa kanilang mga estudyante. Dear Papa Dudut, naisipan kong ipadala ang kwentong ito para magbigay ng pagpupugay sa ating mga teachers. Naniniwala ako na isa sa mga noble na trabaho ay ang pagiging guro. Itago mo na lamang ako sa pangalan na Prince. 39 years old na ako ngayon at isa na rin po akong guro. Hindi ko pinupuri ang mga guro dahil ganon ako. Kundi minsan sa buhay ko ay may isang guro na tumulong sa akin at naging malaking parte ng aking buhay. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Ang nanay ko ay isang labandera habang ang tatay ko ay pa-extra lamang sa iba't ibang trabaho. Karpentero siya. 6 kaming magkakapatid at halos 1 taon lang ang agwat naming magkakapatid sa edad. Pang-4 pala ako sa magkakapatid. Papadudod sa probinsya kami nakatira. Kubo ang bahay namin, maliit lamang yon, kaya siksikan talaga kaming lahat. Magkakatabi kaming lahat kapag natutulog. Isang pwesto namin na yon ay tulugan sa gabi at sa umaga ay doon kami kumakain. Wala kaming lamesa kaya sa sahig kami kumakain. Madalas akong mabuli sa school nung elementary ako dahil sa palagi akong pumapasok sa school na gusot ang damit. Bukod doon ay isa pang reason kung bakit ako nabubuli ay dahil sa pagiging malambot ko. Marami papadudot ang nagsasabi na bakla ako dahil sa pagiging malamya ko at parang babae raw akong magsalita. Alam ko sa sarili ko na kahit na ganoon ako kumilos at magsalita ay hindi po ako bakla. Doon naniniwala ako na walang masama sa pagiging bakla. Lalo na kung wala kang tinatapakang tao. Kahit ang sarili kong pamilya ay naniniwala na bakla ako. Yan ay dahil hindi pasok ang kilos ko sa pamantayan nila ng pagiging totoong lalaki. Ang pag-aakala nilang bakla ko ay ang dahilan din kung bakit madalas akong mabugbog ng aking nanay at tatay. Dati akala ko kapag may nangaapi sa akin at magsusumbong ako sa kanila ay ipagtatanggol nila ako. Dahil sila ang magulang ko pero hindi ganon ang nangyari. Nagagalit pa sila kapag umiiyak akong umuuwi sa bahay at nagsusumbong sa kanila. Kasalanan ko raw kung bakit ako inaaway dahil lalambot-lambot daw ako. Maging sa lugar na kung saan ako nakatira ay bakla ang tingin sa akin. Kapag nakikita ako ng ibang nanay o tambay ay inuutusan nila akong sumayaw o magmodel pero hindi ko na lamang sila pinakikinggan at hindi ko sila sinusunod. Kaya masasabi ko na hindi naging magandang childhood ko, Papa Dudut. Wala po akong kaibigan at ang tingin sa akin ng mga kaklase ko ay basura. Naging biktima ako ng bullying at busog ako sa bugbog sa aking nanay at tatay. Alam ko na parang pang teleserye ang buhay ko sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ko. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay naniniwala pa rin ako na hindi habang buhay ay ganon ang aking buhay. Mataas ang pangarap ko hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa aking pamilya. Buong elementary ko ay wala akong naging kaibigan, Papa Dudut. Kahit papaano ay nasanay na ako sa pambubuli sa akin ng lahat. Kung dati ay palagi akong umiiyak, nasanay na ako na huwag pansinin ang mga sinasabi ng mga tao sa akin. Hindi na rin ako nagsusumbong sa mga magulang ko kasi alam ko na kapag ginawa ko yon ay papagalitan o bubugbugin lamang nila ako.
Nasa utak ko na noong bata pa lamang ako na hindi na ako magkakaroon ng kaibigan. Tinanggap ko nang walang magkakaroon ng interes na kaibigan ako kaya alam ko nang magiging forever alone ako. Pero hindi pala. Mali pala ako, Papa Dudut. Nang pumasok na ako sa first year high school, ay may isang transfer student na babae na unang kumausap sa akin. Si Olga. Naging magkatabi kami noong first day ng school at ako ang kinausap niyang una. Ang akala ni Olga ay bakla ako dahil sa kilos ko, pero ang sabi ko sa kanya ay hindi ako ganun. Talagang malambot at malamya lang akong kumilos. Tapos ang payat ko, kaya madalas ay mapagkamalan akong bakla at kapag sinasabi ko na hindi ako bakla ay wala namang naniniwala. Tanging si Olga lamang ang unang naniwala sa akin, Papa Dudut. Napakasaya ko nang maging magkaibigan kami ni Olga. Nagkaroon ako ng tagapagtanggol sa mga nambubuli sa akin. Kapag may nanunukso sa akin, ay si Olga ang nangaaway sa kanila. Olga, hindi mo naman kailangan na makipag-away ng dahil sa akin. Sanay na ako sa kanila. Elementary pa lang ay binubuli na nila ako. Minsan ay sabi ko kay Olga, kaya nga palagi kang tinutukso kasi hindi ka lumalaban. Alam mo, dapat ipakita mo rin sa kanila na hindi okay sa'yo ang ginagawa nila. Dapat lumalaban ka rin minsan. Ang payo ni Olga sa akin. Umiiwas kasi ako sa gulo. Saka alam ko na hindi totoo ang sinasabi nila tungkol sa akin. Baka kapag nilabanan ko sila, isipin nila na guilty ako. Baka mas lalo nila akong tuksuhin. Pagpapaliwanag ko. Magkaiba talaga tayo ng opinyon sa ganyang bagay. Pero hayaan mo, ngayong magkaibigan na tayo, ay ako nang magiging tagapagtanggol mo. Turan pa ni Olga. Hindi ko talaga inakala na magkakaroon ako ng kaibigan, Papa Dudut. Kaya talagang pinapahalagahan ko ang friendship namin ni Olga. Kami ang palaging magkasama at mas lalo akong tinukso dahil sa babae ang kaibigan ko. Dapat daw kapag lalaki ka, lalaki rin ang kaibigan at mga kasama mo. Third year high school ako nang maging advisor namin si Ma'am Donna. Sa pagkakaalala ko ay 48 years old na siya ng time na yon. Naging subject teacher na namin siya noong second year high school, kaya kahit papaano ay kilala ko na siya. Masayahin si Ma'am Donna, Filipino ang subject na itinuturo niya sa akin. And to be honest, ayoko ng subject na Filipino kasi nakakantok siya. Tapos ay palagi pang pangtanghali yung subject na yon, kaya mas lalong nakakaantok. Pero nang si Ma'am Donna na ang nagturo sa amin ng Filipino subject, ay naging paboritong subject ko na yon. May mga paraan kasi si Ma'am Donna para maging exciting ang Filipino subject. Paborito ko yung nagkukwento siya ng mga life experiences niya na nakakatuwa. Sa ganoong paraan ay nakukuha niya talaga ang atensyon ng mga estudyante niya para makinig sa kanya. Hindi rin lingid sa marami ang pagiging matulungin ni Ma'am Donna sa mga estudyante sa school. Kahit na hindi niya estudyante ay tinutulungan niya. Naalala ko ang unang beses na tinulungan ako ni Ma'am Donna. Absent noon si Olga at tinukso ako ng mga kaklase ko dahil sa marumi at gusot ang damit ko. Wala kasi kaming plancha sa bahay, Papa Dudut. Tapos dalawa lang ang polo ko. Kaya minsan ay 2 o 3 beses kong sinusuot ang polo ko. Nakakatawa nga kasi labandera ang nanay ko pero hindi siya nakakapaglaba ng madalas sa bahay. Mas naipaglalaba pa niya ang ibang tao kesa sa amin. Pero naiintindihan ko yon kasi trabaho yon ng nanay ko. Madalas pa nga ay kami na ng mga kapatid ko ang naglalaba kapag wala kaming pasok sa eskwelahan. Nang pumasok si Ma'am Donna sa classroom para magturo na, ay napansin niya na namumugto ang mga mata ko. Hindi ko kasi kinaya ang panunukso ng mga kaklase ko kaya umiyak na lamang ako. Tinanong ako ni Ma'am Donna kung ano ang nangyari sa akin at ang sabi ko ay napuwing lamang ako. Pauwi na ako ng araw na yon nang lapitan ako ni Ma'am Donna. Prince,
Alam ko na palagi kang nabubuli dito sa school. Hindi ako naniniwala na napuwing ka kanina. Kaya namamagana ang mga mata mo. Umiyak ka, hindi ba? Tanong ni Ma'am Donna sa akin. Opo ma'am, tinutokso nila ako kasi gusot ang polo ko pag amin ko. Mga batang yan talaga. Bakit ba kasi palaging gusot ang uniform mo? Tanong ni ma'am. Wala po kasi kaming plancha sa bahay. Tugon ko. Ganon ba? Okay, ganito. Kailan ka ba naglalaban ng uniform mo? Tanong ni Ma'am Donna. Tuwing Sabado po ng umaga, sagot ko. Nagsuggest si Ma'am Donna na tuwing Linggo ay pumunta ako sa bahay nila. Daling ko raw ang mga uniform ko at doon ko planchahin. Nang sa ganon ay hindi na ako tuksuhin. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi niya ako sisingilin. Libre daw yon. Alam ko na mabait at matulungin talaga si Ma'am Donna pero hindi ko ine-expect na pati ako ay tutulungan niya. Sobra akong nagpasalamat kay Ma'am Donna dahil sa offer niyang yon, Papa Dudut. Kaya naman simula noon, tuwing Linggo ay nagpupunta ako sa bahay nila para makiplansya ng mga uniform ko. Nung una ay uniform ko lang ang dinadala ko hanggang sasabihin ni Ma'am Donna na kung gusto ko ay dalhin ko na pati ang mga uniform ng iba kong mga kapatid na nag-aaral. Nang time na yon ay 3 kami nag-aaral kaya lahat ng uniform nila ay pinaplansya ko sa bahay ni na Ma'am Donna. Dahil sa tuwing Linggo ay nasa bahay ako ni Ma'am Donna, ay nakilala ko na rin ang asawa niya at 2 anak niyang babae na parehas na nasa college. Lahat sila'y mabait, Papa Dudut, maganda rin ang turingan nila sa isa't isa. Hindi ko tuloy maiwasang mainggit dahil hindi kami ganoon sa bahay. Minsan ay tinanong ako ni Ma'am Donna kung ano ang pangarap ko. Ang sabi ko ay gusto kong maging teacher na kagaya niya. Ang totoo ay ayaw kong maging teacher dahil pulis ang gusto kong maging pagdating ng araw. Pero nagbago yon. Simula nang makilala ko si Ma'am Donna. Gusto kong gayahin ang ginagawa niyang pagtulong sa mga estudyante na kagaya ko. Maganda yang pangarap mo, Prince. Basta magsikap ka lang ha. Matutupad mo yan. Sabi ni Ma'am Donna. Salamat po ma'am. Pero alam ko na hanggang pangarap lang ang maging teacher ako. Alam ko na hanggang high school lang ang kaya ng mga magulang ko. Tanggap ko nang hindi ako makakapag-college. Turan ko. Huwag ka mawala ng pag-asa. Malay mo naman, may tumulong sa'yo. O kaya ilapitan ka ng swerte. Matalino ka naman eh. Malay mo makakuha ka ng scholarship. Oo nga pala, may itatanong ako sa'yo. Bakit ka ba talaga binubuli sa school? Turan ni ma'am. Pinutokso po nila akong bakla kasi malambot at malamya akong kumilos. Ang totoo po, hindi po ako bakla. Ganito lang po talaga akong kumilos, sagot ko. May mga tao talagang ganon, hinuhusgahan kagad nila ang isang tao dahil sa nakikita nila. Pero kung bakla ka, wala namang problema dun. Sadyang may mga tao kasi na makitid ang utak. Wika ni Ma'am Donna. Gumaan ang pakiramdam ko sa mga sinabi ni Ma'am Donna sa akin. Ang sarap pong isipin na bukod kay Olga, ay meron pang isang tao na naniniwala sa kung ano talaga ako. Sila yung mga tao na hindi ako hinuhusgahan dahil sa nakikita nila sa panlabas ko. Sila yung mga tao na nagtanong muna kung ano ba talaga ako. Sinabi sa akin ni Ma'am Donna na kapag may nanukso sa akin sa susunod ay magsumbong ako sa kanya. Siya raw ang bahala. Kakausapin daw niya ang mga nambubuli sa akin para malaman ng mga ito na hindi tama ang ginagawa nila sa akin. Gaya ng sinabi ni Olga sa akin, hindi raw ako dapat pumapayag na may umaapi sa akin. Wala raw mali na lumaban ako lalo na kung wala akong ginagawang mali at nananahimik lamang ako. Sa kabila ng mga sinabi ni Ma'am Donna, sa akin ay hindi pa rin ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili ko. Hindi rin ako nagsusumbong kay Ma'am Olga kapag may nambubuli sa akin. Hinahayaan ko lamang sila kung anong gustong gawin nila sa akin. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutang tulong ni Ma'am Donna sa akin
ay noong first periodical exam namin noong third year ako. Kailangan ko noon ng 20 pesos para pambayad sa test paper na ipapa-photocopy. Humingi ako ng pera kay nanay pero hindi niya ako binigyan. Huwag mo nga akong niloloko, Prince. Malamang wala kayong ambagan. Ibubulsa mo lang ang 20 pesos. Akala mo ba hindi ko alam yung ganyang tirada mo? Ganyan din ako nung nag-aaral. Hindi mo ako maloloko. Bulyaw ni nanay sa akin. Nay, nagsasabi po ako ng totoo. May bayad po talaga na 20 pesos para sa exam namin. Pampapotocopy ng test paper, ang sabi ko. Tumigil ka na, isa pa. Wala akong pera. Bakit kasi hindi ka mangalakal para may pera ka? Hindi yung palagi ka lang nandito sa bahay. Sigaw pa ni nanay. Kung hindi lang sana ako tinutokso sa lugar namin ay hindi ako palaging nasa bahay. Mas gusto ko kasi na nasa bahay lang kesa sa tuksuhin ako sa labas. Kahit na walang ibinigay na 20 pesos si nanay sa akin ay pumasok pa rin ako sa school sa araw ng exam namin. Bago ako magpunta sa classroom ay pumunta muna ako sa faculty room para kausapin si Ma'am Donna. Ang bala ko ay makikiusap ako sa kanya na pakuhain niya ako ng exam. Tapos isusunod ko na lamang yung bayad ko na 20 pesos. Nang sabihin ko yon kay Ma'am Donna ay hindi ko inaasahan ang naging sagot niya sa akin. Huwag mo nang intindihin ang pambayad mo. Ako nang magbabayad para sa test paper mo. Ang sabi ni Ma'am Donna. Maraming salamat po, ma'am. Ang bait mo po talaga. Ang naiiyak kong wika. Binigyan ako ni Ma'am Donna ng 20 pesos at bukod pa roon ay binigyan pa niya ako ng another 20 pesos nang malaman niya na 2 piso lang ang baon ko. Bumili raw ako ng nakakabusog na pagkain sa recess kasi mahirap mag-exam kapag gutom o walang laman ng sikmura. Kahit daw nag-review ako ay baka wala akong maisagot. Nang dahil sa mga tulong at kabaitan ni Ma'am Donna ay mas lalo akong nagkaroon ng kagustuhan na maging isang teacher na kagaya niya. Siyang naging inspirasyon ko para makapag-aral. Kung noon ay tanggap ko ng hanggang high school lang ang matatapos ko, ay nagbago na yon. Nangako ako ng time na yon sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako ng college at magiging teacher din ako. Kahit binatilyo na ako ng panahon na yon, ay patuloy pa rin ang pangbubugbog ng nanay at tatay ko sa akin, Papa Dudut. Yun pa rin ang dahilan nila, ang pagiging malamya ko. Lalo na si nanay kapag nakikita niya ako na malambot ang kilos, ay nagagalit siya sa akin at sinasaktan niya ako. Sabi ni nanay, kasalanan ang maging bakla. Kapag daw hindi ako nagbago ay mamalasin ako at tatanda ako ng mag-isa. Talagang kumbinsido sila na binabay ako kahit sinasabi ko sa kanila ng paulit-ulit na hindi ako bakla. Hindi ba dapat ay mas kilala nila ako dahil sila ang mga magulang ko? Sa aming magkakapatid, ako ang palagi nilang binubugbog. May mga pagkakataon na pumapasok ako sa school na meron akong pasa sa braso o hindi kaya ay sa mukha. May isang pagkakataon na napansin ni Olga ang pasa ko sa braso. Hoy Prince, na paano yang pasa mo sa braso? Tanong ni Olga sa akin. Nadapa ako. Tatanga-tanga kasi ako pagsisinungaling ko. Ay hindi ako naniniwala. Ilang beses ko nang nakikita na may pasa ka sa katawan. Ano yan? Palagi kang nadadapa. Prince, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Ano pa't naging best friend tayo? Turan pa ni Olga. Sa pagkakataon na yon ay nagsabi na ako ng totoo kay Olga, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na madalas akong bugbugin ng nanay at tatay ko. Awang-awa naman si Olga sa akin noon. Wala akong kalam-alam na sinabi pala ni Olga kay Ma'am Donna ang pananakit ng mga magulang ko sa akin. Nang uwian na ay pinatawag ako ni Ma'am Donna sa faculty room at doon ay sinabi niya sa akin na kinausap siya ni Olga at sinabi ni Olga ang nangyari sa akin sa bahay.
naging matapat ako sa mga tanong ni Ma'am Donna Papadudut. Pakiramdam ko kasi ay safe ako sa kanya at mag-aana ang pakiramdam ko sa kanya. Kailangan kong kausapin ang mga parents mo, Prince. Hindi ka dapat nila sinasaktan ng ganyan. Oo, may mga magulang na ganyan ang klase ng pagdidisiplina. Pero wag namang aabot sa point na may pasaka. Tara, sasama ako sa iyo ngayon sa bahay ninyo. Ang sabi ni Ma'am Donna na ikinatakot ko. Wag na po, ma'am. Hindi na po kailangan. Baka mas lalong magalit si nanay at tatay sa akin. Pagtutol ko. Okay, papalapasin ko yan ngayon ha. Pero kapag yan naulit hindi mo na ako mapipigilan na kausapin sila. Wika ni Ma'am Donna. Mabuti na lamang at napapayag ko si Ma'am Donna na huwag nang kausapin ang mga magulang ko. Alam ko kasi na mas magagalit si nanay at tatay sa akin kapag nangyari yon. Ayoko rin na madamay pa si Ma'am Donna pero ang problema ko ay alam ko na mauulit pa rin ang pagkakaroon ko ng pasa. Kaya kapag binubugbog ako at meron akong pasa ay hindi na lamang ako pumapasok. Hinihintay kong mawala kahit papaano ang pasa ko bago ako pumasok, lalo na kung ang pasa ko ay nasa parte ng katawan na hindi ko kayang itago. Napansin ni Ma'am Donna ang madalas kong pag-absent. Tinanong niya ako kung bakit ako palaging absent sa klase at ang sabi ko ay madalas akong magkasakit. Nag-offer pa nga siya ng ipa-check up ako. Pero ang sabi ko ay ibinibili naman ako ng gamot ng nanay ko. Nangihinayang kasi si Ma'am Donna kapag uma-absent ako kasi baka raw bumaba ang grades ko. Running for first honor kasi ako noon. Doon ko na-realize na kahit pala hindi mo kadugo ang isang tao ay pwede pa rin maging concern sa'yo. Pwede pa rin nilang iparamdam sa'yo ang pagmamahal na hindi mo nakukuha sa sarili mong pamilya. Hindi pala lahat ng tao ay kagaya ng mga nabubuli sa akin. At kagaya ng mga magulang ko. May mga tao pa rin palang mabubuti kagaya ni Ma'am Donna at Olga. Isang araw ng linggo. Wala si nanay at tatay dahil sa meron silang trabaho. Kami lang ng mga kapatid ko ang nasa bahay at ako talaga ang inutusan nila na gumawa ng halos lahat ng mga gawaing bahay. Yung panganay namin na lalaki ay palaging wala sa bahay dahil mahilig siyang mag-basketball. Tapos na siya ng high school pero kahit nasa edad na siya na pwede na siyang magtrabaho ay hindi pa rin siya nagtatrabaho. Bago umalis si nanay para maglamada ay sinabi niya na gabi na raw siyang makakauwi at gusto niya. Nakakain na lamang siya pag uwi. Hindi na ako nakapunta noon kay Ma'am Donna para makiplan siya. Dahil po sa dami ng ginawa ko papadudot. Nang nagsasaing na ako ng gabi ay nasunog ko ang sinaing dahil abala ko sa pagtitiklop ng mga damit namin. Pagdating ni nanay ay nakita niya na sunog ang sinaing ko. Kaya naman binugbog na naman niya ako. Gamit ang tambo ay pinagpapalo niya ako. Nadagdagan pa ang galit niya, papadudot, dahil siguro sa pagod niya sa maghapon na paglalaba. Ang pinanghahampas niya sa akin ay yung hawakan ng tambo na gawa sa kahoy. Sabi ni nanay, wala nang araw kaming bigas, ay susunugin ko pa raw. Bukod sa mga palo ay hindi pa niya ako pinakain ng gabing yon. Hinayaan niya akong magutom. Kinabukasan, Lunes na ay hindi ako pumasok sa school dahil sa mga pasako sa katawan. Ayokong makita yon ni Ma'am Donna at papasok na lamang ako sa school kapag nawala na ang mga pasako. Kinagabihan ng araw na yon ay hindi ko inaasahan na pupunta si Ma'am Donna at Olga sa bahay namin. Nagulat talaga ako. Si nanay ang humarap sa kanila at ako ay nasa loob ng bahay. Narinig ko na tinanong ni Ma'am Donna kay nanay kung bakit hindi ako pumasok. Ang sabi ni nanay ay tinatamad daw ako. Pwede ko po bang makita si Prince, Mrs.? Tanong ni Ma'am Donna kay nanay. Nasa loob nakahiga, napakatamad talaga ng batang yun. Turan pa ni nanay. Pumasok si na Ma'am Donna sa bahay namin at nakita niya ako na puro pasa. Doon na umalma si Ma'am Donna. Tinanong niya ako kung bakit ako ay may mga pasa.
pero hindi ako nagsalita noon. Si nanay ang sumagot at parang proud pa niyang sinabi na pinalo niya ako dahil sinunog ko ang sinaing noong nakarang gabi. Mrs., hindi dapat umaabot sa ganyan ang pagdidisiplina ninyo kay Prince. Alam niyo bang may batas na nagpoprotekta sa mga bata? Pwede kayong makulong sa ginagawa ninyo kay Prince. Ang naluluhang sabi ni Ma'am Donna. Bakit ka ba nakikialam? Anak ko naman yan. Saka dapat lang yan sa kanya kasi babakla-bakla siya. Puro kalandian siguro ang ginagawa niyan kaya nasunog ang sinaing niya. Galit na wika pa ni nanay. Sarili ninyong anak si Prince pero hindi niyo alam na hindi siya bakla? Ang sabi pa ni Ma'am Donna. Bakla naman talaga yan. Ang lamya-lamya. Wika pa ni nanay. Hindi po porket malambot kumilos bakla na. Mrs., may mga anak din po ako at nagkakamali rin sila pero hindi ako ganyan magdisiplina. Napapalo ko rin sila dati pero hindi ganyan nabugbog sarado na. Sambit pa ni Ma'am Donna. Alam mo ma'am, mas mabuti pa na umalis na kayo. Nagiging pakialamera na kayo sa sarili kong anak. Teacher ka lang, di ba? Ako ang nanay at wala kang pakialam kung anong gawin ko sa anak ko at hindi ako natatakot sa sinasabi mong makukulong ako. Pagtataboy pa ni nanay kina Ma'am Donna. Kapag naulit pa ito ay pasensyahan na lang tayo. Matapang na tura ni Ma'am Donna bago sila umalis ni Olga. Pag-alis ni na Ma'am Donna ay pinagalitan pa ako ni nanay. Kung pumasok lang daw sana ako sa school ay hindi pupunta roon ang teacher ko. Hindi ko naman masabi sa kanyang dahilan ko kaya hindi ako pumasok sa school ng araw na yon, Papa Dudut. Alam ko na hindi niya ako maiintindihan. Pero aaminin ko, natakot ako sa mga sinabi ni Ma'am Donna na pwedeng makulong si nanay sa pananakit sa akin. Kahit na hindi maganda ang pagtrato nila sa akin ni tatay ay ayoko pa rin silang makulong. Hindi para sa akin kundi para sa mga kapatid ko. Alam kong hindi mabubuhay ang mga kapatid ko nang wala ang mga magulang namin. Makalipas ang 3 araw ay pumasok na ulit ako sa school. Inasahan ko nakakausapin ako ni Ma'am Donna at hindi nga ako nagkamali. Ang sabi niya sa akin kapag daw binugbog ulit ako ng nanay o tatay ko ay magsumbong agad ako sa kanya. Hindi raw kaya ng konsensya niya na meron siyang estudyante na dumadanas ng nararanasan ko. Hindi niya raw kaya na manahimik lamang dahil kapag may hindi magandang nangyari sa akin ay hindi niya raw mapapatawad ang sarili niya. Ma'am, nagpapasalamat po ako sa concern ninyo sa akin. Pero okay lang po ako. May kasalanan naman po ako kaya nasasaktan nila ako. Pagtatanggol ko sa aking mga magulang. Hindi ka okay, Prince. Huwag mo nang ipagtanggol ang mga magulang mo. Kasi mali talaga ang ginagawa nila sa'yo. Basta kapag naulit pa yan, pasensyahan tayo, pero kikilos na ako. Ang sabi ni Ma'am Donna. Nakiusap ako kay Ma'am Donna na huwag niyang ipapakulong ang mga magulang ko kasi kawawa ang iba ko pang mga kapatid. Pero hindi siya nakinig sa akin. Awang-awa talaga siya sa akin ang time na yon at napaiyak pa siya. Niyakap ako ni Ma'am Donna at napaiyak na rin. Naramdaman ko talaga ang pagmamahal ni Ma'am Donna na para bang siya ang nanay ko. Inisip ko pa nga ng time na yon na sana nga ay si Ma'am Donna na lamang ang nanay ko. Siguro kung siya ang nanay ko ay mabubusog ako sa pagmamahal at hindi ako makakaranas ng pananakit. Isang gabi kakatapos lang naming kumain, ako ang palaging nakatoka sa paghuhugas ng pinagkainan kapag gabi. Tinapos ko kaagad yon kasi marami akong assignment na kailangang tapusin. Matagal-tagal na rin na hindi ako nasasaktan ng mga magulang ko. Ang ginagawa ko kasi ay sinusunod ko sila palagi at ginagawa ko ng maayos sa mga utos nila sa akin. Para hindi na ako magkamali, talagang iniiwasan ko ng masaktan ulit. At sa takot ko na may gawin si Ma'am Donna na ikakapahamak ng nanay at tatay ko. After na mga gawain ko para sa gabing yon ay sinisimulan ko nang gawin ang mga assignment ko. Wala pala noon si tatay sa bahay dahil nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan niya.
Tanghali siyang umalis ng bahay at kahit gabi na ay wala pa rin siya. Sa dami ng assignment na kailangan kong tapusin, ay inabot na ako noon ng alas 10 ng gabi. Nang sandaling yon ay dumating na si tatay, lasing na lasing siya, inutusan niya akong magtimpla ng kape para sa kanya at napansin ko na masama ang tingin niya sa akin. Parang galit siya kahit na wala naman akong ginagawang mali. Nang iabot ko kay tatay ang kape, ay kung ano-ano na ang mga sinabi niya sa akin. Kagaya ng ikinakahiya niya raw ako kasi bakla ako. Pinagtatawanan daw siya ng mga kainuman niya dahil meron siyang baklang anak. Tay, hindi naman po ako bakla, lalaki po ako. Malambot lang po talaga akong kumilos, magalang kong sabi. Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa'yo? Kitang-kita ko sa kilos mo na bakla ka. Sigaw ni tatay sa akin. Nagulat na lamang ako nang biglang itinapon ni tatay sa akin ang mainit na kape. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Hindi pa roon natapos ang lahat dahil pinagsusuntok pa niya ako sa mukha. Gagawin daw niya akong lalaki. Hindi raw siya titigil na bugbugin ako hanggat hindi ako nagbabago. Napakalakas ng iyak ko ng sandaling yon. Ang mga kapatid ko at si nanay ay pinapanood lamang ako habang sinasaktan ako ni tatay. Wala man lang sa kanilang nagtry na awatin si tatay. Sa sobrang bugbog na dinanas ko ng time na yon ay nag-pass out ako, Papa Dudut. Yun ang pinakamatinding bugbog na naranasan ko sa buong buhay ko kasi talagang nawalan ako ng malay. Nagising ako ay nasa ospital na lamang ako. Nakahiga ako sa hospital bed. At grabe ang sakit ng katawan ko. Takot na takot ako noon kasi akala ko talaga ay mamamatay na ako. Si Ma'am Donna ang unang dumalaw sa akin. Iyak siya ng iyak nang makita ang itsura ko kasi grabe talaga ang pasa at ubi ko noon sa mukha ko. Pumutok pa ang labi ko at nagkaroon ako ng lapnos sa aking katawan dahil sa mainit na kape. Kay Ma'am Donna ko rin nalaman na narinig pala ng mga kapitbahay namin ang pagsisigaw at pag-iyak ko. Kaya naman sinaklolohan nila ako. Sila ang nagdala sa akin sa ospital. Nakakulong na raw sa barangay ang tatay ko at kakasuhan ito ng child abuse sa ginawa sa akin. Kinabahan na naman daw kasi si Ma'am Donna kaya pinuntahan niya ako sa bahay namin. Sa mga kapitbahay din niya nalaman ang nangyari sa akin at kung saang ospital ako dinala. Ma'am, ayaw ko na pong umuwi sa amin. Nanginginig kong sabi. Huwag kang mag-alala, Prince. May mga taga DSWD na kakausap sa iyo bukas para malaman natin kung ano ang tama at magandang gawin sa sitwasyon mo. Pangako, yun ang huling beses na mararanasan mo ang ganong pananakit. Andito ako para protektahan ka simula ngayon. Pangako ni Ma'am Donna. Nang kausapin ako ng mga taga DSWD ay sinabi nila na pwede ring makulong ang nanay ko dahil nalaman nila na maging ito ay sinasaktan ako. Pero nakiusap ako na huwag nilang idamay ang nanay ko dahil kawawa ang mga kapatid ko. Pwede naman daw na kupkupin nila at ilagay sa isang safe na shelter ang mga minor de edad kong kapatid. Pero ayoko pa rin. Maayos naman kasi ang trato ni nanay sa iba kong kapatid at sa akin lang hindi. Tinanong din nila ako kung meron ba akong kamag-anak na pwedeng kumupkup sa akin at ang sabi ko ay wala akong alam. Hanggang sa nag-offer si Ma'am Donna na gusto niya akong kupkupin. Nagulat ako sa sinabing yon ni Ma'am Donna, Papa Dudut. Titingnan daw muna ng mga taga DSWD kung safe ba talaga ako sa poder ni Ma'am Donna at kung may kakayahan siya na kupkupin ako. Ma'am, seryoso ka ba sa sinabi mo? Gusto mo kong tumira sa inyo? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Ma'am Donna. Oo naman, Prince. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ko. Hindi naman po sa ganun. Iniisip ko lang po kasi ang mga kapatid ko. Paano sila kung wala ako sa bahay? Baka hindi nila kaya. Turan ko. Prince, matagal mo na silang inuuna. Matagal ka nang nagtitiis. This time, sarili mo naman ang isipin at unahin mo. Huwag kang mag-alala kapag pumayag ang DSWD na sa aking kamuna, ituturing kitang parang tunay kong anak, ang naluluhang wika ni Ma'am Donna.
Pumayag ang mga taga-DSWD na pansamantala ay si Ma'am Donna ang maging guardian ko. Sa kanila na ako tumira pagkatapos kong makalabas sa ospital. Naging maganda ang welcome ng asawa at mga anak ni Ma'am sa akin at binigyan din nila ako ng sariling kwarto. May isang bakanting kwarto pa kasi sa bahay nila at sabi pa nga ni Ma'am Donna ay parang nakalaan talaga yon para sa akin. Nagpasalamat ako sa Diyos na hindi nakulong ang nanay ko at si tatay naman ay nakalaya rin makalipas ang ilang linggo. Grabe po ang trauma na ibinigay sa akin ng huling pangbubugbog ni tatay Papadudut. Halos gabi-gabi akong nananaginip na sinasaktan ako ni tatay. At kapag nagigising ako ay takot na takot ako. Tinupad ni Ma'am Donna ang ipinangako niya sa akin. Itinuring niya akong parang tunay niyang anak. Ibinigay niya ang lahat ng kailangan ko. Pakiramdam ko nga ay nananaginip lamang ako kasi hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganong pagtrato sa ibang tao. Pero sa totoo lang, namimiss ko ang pamilya ko. Kaya lang kapag iniisip ko na babalik ako sa kanila ay malamang mauulit na naman yung nangyari sa akin. Isang araw ay biglang sumugod si nanay sa bahay ni na Ma'am Donna. Nagwawala siya sa labas at sumisigaw siya na ibalik na ako ni Ma'am Donna sa kanya. Sinabi ko kay Ma'am na mas okay yata na sumama na ako sa nanay ko para hindi na sila madamay. Nahihiya na kasi ako sa kanila pero ang sabi ni Ma'am Donna ay hindi ako uuwi sa amin. Siya raw ang bahalang magpaalis sa nanay ko. Matapang pero mahinahon na hinarap ni Ma'am Donna si nanay. Ibalik mo si Prince. Ibalik mo ang anak ko. Pakialamera ka, teacher ka lang naman. Galit na sigaw ni nanay kay Ma'am Donna. Mrs., nakalimutan niyo na ba ang pinag-usapan natin kasama ang taga-DSWD? Hindi na pwedeng bumalik si Prince sa inyo dahil sinasaktan ninyo. Paliwanag ni Ma'am Donna. Wala akong pakialam. Palabasin mo si Prince. Prince, lumabas ka dyan. O baka gusto mong pumasok pa ako dyan? Banta ni nanay. Subukan mong pumasok nang walang pahintulot ko para makasuhan ko kayo ng trespassing. Hindi po kayo welcome sa bahay ko, Mrs. Hindi sana mawawala si Prince sa inyo kung trinato nyo siyang tama. Hindi na kayo naawa sa bata. Ginawa nyong punching bag. Gusto nyong bumalik si Prince sa inyo tapos ano? Sasaktan ninyo? Kaya kung ako sa inyo, uuwi na lang ako kasi kapag hindi ako nakapagpigil ay pulis na. Ang hihila sa inyo paalis. Ang sabi ni Ma'am Donna sa nanay ko. Natakot ang nanay ko sa mga sinabing yon ni Ma'am Donna kaya mas pinili niyang umalis na lamang pero nagbanta siya na babalik siya at hindi siya papayag na hindi niya ako mababawi. Pagkapasok ni Ma'am Donna ay kinausap niya ako kaagad. Sinabi niya na huwag ako mag-alala kasi hindi siya papayag na makuha ako ng nanay ko. Hindi raw siya papayag na may manakit ulit sa akin. Papadudot tuluyan nang si Ma'am Donna ang naging guardian ko. Naging pamilya na rin ako sa kanila ng pamilya niya. Paminsan-minsan ay nakikibalita pa rin ako sa mga kapatid ko kung ano ang lagay nila. Dahil sa malalaki na ang baon ko sa school ay nagagawa ko ng makapag-ipon at kapag medyo malaki na ang ipon ko ay ibinibigay ko sa mga kapatid ko. Hindi na rin ako ginulupan ni nanay at tatay. Bilang ganti po sa kabutihan ni Ma'am Donna ay pinaghusayan ko po ang pag-aaral at valedictorian ako nang graduate ako sa high school. Akala ko ay kapag nakatapos na ako ng high school ay titigil na si Ma'am Donna sa pagkupkup sa akin. Pero hindi pa pala, Papadudot. Sinabi niya na pag-aaralin niya ako ng college at kung gusto ko pa rin na maging isang guro na kagaya niya ay kasama ko siyang tutuparin ang pangarap ko na yon. Pinagbutihan ko ang pag-aaral ko at makalipas ang ilang taon ay naging ganap na akong guro kagaya ng dati kong pangarap. Nagtrabaho ako sa isang public school ng ilang taon at nang magkaroon ako ng offer na magtrabaho sa Thailand bilang teacher ay grinab ko na yon. Sa Thailand ay nakilala ko si Rowena na isang Filipinong guro doon. Naging kami at nagpakasal kami nang umuwi kami sa Pilipinas. Sa kasal namin ay in-invite ko ang buong pamilya ko. Noon lang ulit kami nagkita-kita matapos ang napakahabang taon. Humingi naman ng tawad sa akin ang mga magulang ko sa mga maling nagawa nila sa akin.
Sinabi ko sa kanila na matagal ko na silang napatawad at never akong nagtanim ng sama ng loob sa kanila. Bumalik ako sa Thailand habang si Rowena ay nagtrabaho na lamang sa Pilipinas. Tumutulong na rin ako noon sa pamilya ko at syempre kay Ma'am Donna. Tinanggihan pa nga ni Ma'am Donna ang mga pinapadala ko sa kanyang pera dahil ayon sa kanya ay hindi siya humihingi ng kahit na anong kapalit sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Masaya na raw siya na makita kong nagtatagumpay sa aking buhay. Ngayon ay retired na sa pagtuturo si Ma'am Donna. Tuluyan na rin akong umuwi sa Pilipinas at dito na rin po ulit ako nagtatrabaho. Paminsan-minsan ay nakikita pa rin kami ni Ma'am Donna. Kahit medyo may edad na siya ay malakas pa rin siya at wala akong ibang hiling sa Diyos, kundi ang bigyan pa siya ng mahabang buhay. Kung nakikinig man ngayon si Ma'am Donna, kahit ilang beses ko nang nasabi ito sa inyo, gusto ko pa rin na magpasalamat sa inyo at sa pamilya mo. Ikaw ang nagpatunay na may mabubuti pang tao dito sa mundo na handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Habang buhay ko pong tatanawin ang utang na loob ko sa inyo dahil kung hindi kayo nagmalasakit sa akin noon ay wala ako sa kinakalagyan ko ngayon. Siyempre hindi ko rin po makakalimutan ang best friend kong si Olga. Maraming salamat dahil kahit marami ang ayaw akong maging kaibigan ay mas pinili mo pa rin na kaibiganin ako. Hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin kami ni Olga, Papa Dudut. Naniniwala ako na marami pa rin kagaya ni Ma'am Donna sa mundo, Papa Dudut. Kaya kapag nakatagpo kayo ng taong kagaya niya, napaka-bless ninyo. Lubos na nagpapasalamat, Prince. Isang mahigpit na yakap para sa mga bata at kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso mula sa sarili nilang pamilya o kahit sa ibang tao. Ipinagdarasal ko na sana ay magwakas ang inyong paghihirap at makamit ninyo ang hustisya na nararapat para sa inyo. Gawin ninyong motivation at inspiration ang nangyari sa inyo upang putulin ang hindi tamang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. Nakakatuwang isipin na sa mundo nating puno ng kaguluhan at kabi-kabila ang mga krimen, ay may mga tao pa rin ginintuan ang puso. Mga tao na handang tumulong sa iba nang walang hinihinging kapalit. Kung minsan kung sino pa ang hindi nating kadugo ay sila pa ang tutulong sa atin. Tunay na kahanga-hanga ang ating mga guro dahil bukod sa pamilya nila, ay inaasikaso rin nila ang kanilang mga estudyante. Kaya nararapat na irespeto at igalang natin sila bilang sukli sa unconditional love na ibinibigay nila sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Suportahan po ninyo ang Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Likewise, ang aming pong ka-istorya horror YouTube channel para po sa mga daily uploads ng mga nakakatakot na kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.